Okay, good morning po. Musta po ba ang bawat isa? Sana po ay habang tumatagal yung ating pag-aaral ay naroroon na ang inyong kagalakan, ang inyong masasabi nating kapanatagan ay patuloy na lumalago sa ating kaloob-looban sapagkat ang kaharian ng Diyos po ay nasa ating kalooban. Sa totoo lang, yung sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, tingnan natin yung Hebrew. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Di ba? Maganda yung tayo po ay nagsasama-sama rin. Na anong purpose? Yung iba, yung pagtitipon iba, walang nangyayari. Bonding lang, masaya, kwentuhan. Pero ang pinaka-purpose sa ating mga Kristiyano ng assembly ay yung nag-aaralan tayo sa isa't isa. Lalo na kung inyong namamalas. Sa kanilang panahon kasi, malapit na yung araw ng Panginoon. Pero sa atin, tapos na yan. Pero dapat natin ma-enjoy yung lalong paglago, lalong tumibay. So, ang assembly o ang pagsasama-sama is edification. Pagpapatibay, para lalong dumami ang alam. Sabi ko nga, napakapalad po natin kasi nung araw, naririnig ko na po yung yung tayo ang New Jerusalem, tayo ang New Heaven and New Earth. Nung pasimula kasi, di ba, akala natin yung napakalayo yung New Heaven and New Earth, wala rito. Pero malinaw ang sabi ng Bible. Naririnig ko yon, kaya tuloy, pagka narinig ko yung nagugulat ako, ha? Future pa yan, ha? After ng pagka ang tao ay namatay, pupunta siya sa New Heaven and New Earth. Di ba? Pero as time goes on, ang iba ang kagandahan nung nag-aaral na nakikita natin sa Bible. Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga yung katotohanan na bakit ba masasabi natin na tayo ngayon, dahil tayo ngayon ang templo ng Espiritu Santo, ang Diyos nananahan sa atin at tayo nananahan sa Kanya. Diba? Di ba? Para minsan ang weird. Pero, ang Bible ay nagpapatunay na iyan po ay hindi natin dapat i-interpret na literal. Kasi pagka ginawa mong literal ang interpretation, ang nangyayari is na-out of context tayo. At hayaan niyo po, sana po ay maging consistent lang tayo sa pag-aaral. Makikita ninyo, mauunawaan nyo ng mauunawaan habang talagang mag-aaral ka. Kaysa doon sa pahapyaw lamang ang ating napapakinggan. Kaya nung nagugulat ako, nung time na yun kasi, may nangangaral na ang New Heaven and New Earth, tayo na, tapos the New Jerusalem. Nasabi ko doon sa iba kong mga kasama na inimbitahan doon sa conference na yon, uwi na kayo, baka maguluhan kayo. Sabi ko gano'n. Kasi maski ako, hindi ko agad matanggap-tanggap. Pero, pag pinag-aralan mo pala, nagiging maliwanag. Kasi kulang sa kulang sa pagpapahayag or talagang kailangan dinidetalye. At ang scripture din ang magpapaliwanag. So, pag binibigyan natin ng authority ang salita ng Diyos, yun yung maganda. Sabi ko nga, dapat talaga ang tao is magkaroon ng pag sinabing, kaya ka nanampalataya, hindi lamang dahil sinabi ng pastor, ng mga ministro, or bata ka pa, sinasabi na ng tatay at nanay mo, merong Diyos. Kasi lumaki tayong, meron tayong relihiyon. Kasi sinasabi natin na ang ating bansa ay Kristiyanong bansa. Kaya masking sa mga eskwelahan, itinuturo na merong Diyos. So, dapat magpakabait, di ba? So, ganun ang mga nakamulatan kalimitan ng marami. Nakakaawa nga lamang yung mga lugar na, yun nga, walang masyadong, pero bihira na po ngayon yon. Almost nahayag na talagang mayroong Diyos. Tingnan natin nga, Romans chapter 1. Sa Bible din ang aking ding naging batayan. Tingnan ninyo to. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita. So pag sinabing
bagay ng Diyos na hindi nakikita, spiritual yan kasi, spirito siya. Ang nature ng Diyos, spirito, hindi nakikita. Pero sabi diyan, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan. Ano yung sanglibutan? Itong earth. Ay nakikitang maliwanag. Sa pagkatanto, pag sinabing sa pagkatanto, malalaman mo, na sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, yung creation, yung physical creation, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan, yung kapangyarihan niya, na siya'y walang hanggan, at pagka-Diyos, upang sila'y walang maidahilan. Para daw ang tao, walang maidahilan, wala namang nagsabi sa akin na mayroong Diyos, hindi ko naman patunayan na mayroong Diyos 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So, ang tao daw, wala namang maidadahilan na. Kasi sa pamamagitan daw ng creation, yung mga bagay na nilikha, hindi ka na magkakaroon ng sasabihin mo kasi wala naman akong ebidensya No, ang unang-unang ebidensya, yung kanyang nilikha. Tingnan natin yung awit, chapter 8, verse 4. Ang sabi diyan, ano ang tao? Sino yung tao? Tayo yon, di ba? Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Ibig sabihin, ang tao, pinahalagahan ng Diyos Siya yung pinaka-espesyal sa kanyang ginawa at nilikha. Sabi ng verse 5, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. Tingnan yung ating kalalagayan Kaya nga tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Ginawa lang tayong kaunting mababa sa Diyos. Bakit? Kasi isipin mo, meron kang pag-iisip. Wala naman tao rito na bihira yung sabing walang isip. Siguro yung mga nawala na sa may depression sa isip or walang maaari, bihira naman yon. Generally, ang tao ay may espiritu, may isip. At nilikha tayo ayon sa wangis. Kasi ang Diyos nag-isip. Ang Diyos nagplano. Ang Diyos mayroong layunin. So, ang tao, ganun din. Kaya sabi diyan, iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos. At pinuputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So, special tayo sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya sabi ko nga, ano yung ebidensya ng tao para masabing mayroong Diyos? At kaya nga sabi doon, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kung hindi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid. Ito yung naging ginawa nila, nagmamatwid, nangangatwiran, parang nagpipikit mata ba? Alam niyo yung mga tao nagpipikit mata kung tawagin. Alam naman nila yung katotohanan, pero kung ano pa yung nagiging dahilan, nag-e-escape sa katotohanan. Di ba? Gumagawa na lamang siya ng kanyang sariling katwiran para baliwalain yung katotohanan. Mayroong mga ganun tao, yung bang pag kutsi na, pag sinabing kutsi, wala na siyang pupuntahan, pikit mata. Lalo na yung mga nasa trial, pikit mata, gagawa pa rin ng dahilan. Kaya sabi diyan, bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, nagmamatwid pa sila, nangangatwiran pa, ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan. Di ba kaya sabi ng Panginoon, magtiwala raw sa Kanya na hindi pababayaan ang Kanyang anak. Unahin ang Kanyang kaharian, unahin ang Kanyang katwiran, masdan. Tapos ang ginawa niyang ilustrasyon, masdan ninyo ang mga ibon. Di ba? Hindi sila nagtatanim, hindi sila gumagapas, pero sila'y hindi ko pinababayaan. So, masdan mo yung ibon. Yung ibon, nabubuhay. Pagka nagkaroon sila pag nangitlog na siya, gumagawa siya ng pugad. Kukuha siya siyempre nung gagawin niyang pugad. Tumatrabaho ba siya? Yes. Lilipad siya, kukuha siya ng mga dahon, kung ano yung pwede niyang gamitin sa pagbuo ng pugad. Tapos, doon siya
doon siya maglilimlim, doon niya lilimliman yung kanyang itlog. And then pagka napisa na yon, yung pagkain ng kanyang mga inakay, lilipad yon. Di ba? Hahanap yun ng mga pagkain na pwede niya ibigay. Bukod sa kanyang sarili, pati doon sa kanyang mga anak na bata pa. So gumagawa siya ng paraan. Given na yung mga pangangailangan. Ang ibon niya parang may instinct na gano'n ang gagawin niya. Alam na niya na malapit na siyang mga itlog. Kung ang hayop pinamamasdan para maunawaan ng tao na dapat ay huwag mag-alala sa kanyang pangangailangan kasi given naman na yan eh. Magtanim ka lang, tumarbaho ka lang, gagalawa ka lang, kita mo, may lupa na, may tubig, mga hindi naman yan man-made eh. Nilikha na yan ng Diyos eh. Di ba? Tubig, mayroong hangin para ikaw ay may hinihinga. Tapos may init ng araw na kailangan natin para mabuhay yung ating physical sa lupang ito. Mabubuhay at mabubuhay ang tao. Okay? Pero ang pinakamimithi talaga ng Diyos is yung maunawaan yung kanyang layunin, yung kanyang plano dahil espesyal ang tao. Kaya sabi ng Diyos, masdan ninyo, mga ibon sa masdan mo yung aking nilikha. So sabi ko nga, yung physical, material, na nakikita natin, yan ay inilagay ng Diyos, yung creation, para makita mo, dadalhin ka nun sa, di ba ganoon si Jesus, dadalhin ka niyan sa Espiritu. Kasi ang pinakamahalaga, yung mga bagay ng Espiritu. Di ba? So meaning, wala kang maidadahilan. Makikita mo, yung tumingin ka lamang sa iyong pagkatao, kahit pa hindi ka maganda, kahit hindi ka pa perfect, nakagaya ng iba. Makikita mo yung sinasabi na if there is a cause, there is an effect. Kung merong mga naging dahilan kung bakit ganito ang nagiging epekto, ibig sabihin, merong naging dahilan, merong nag-isip, merong gumawa at merong nagplano, ito yung epekto. Epekto ng tubig, ng lupa, para mabuhay ang tao. Kaya hindi pwedeng sabihin na walang Diyos. Nagbubulag-bulagan na lang yung ibang mga tao. Merong mga professional na atheist. Pag sinabing atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Pero professional sila. Tumutulong sila. Nagki-create sila ng samahan para pagka merong mga kalamidad, tutulong sila. Kaya lang, ang concentration lang nila is dito sa lupa. Maganda rin naman nila yung kanilang layunin para makatulong sa kapwa. Pero hanggang dito lang yon. Dahil hindi sila naniwala na mayroong Diyos. Walang Diyos sa kanila. Pero, tama yung sabi nung 21. Nagmamatwid sila, nagdadahilanan sila. Binulag nila ang kanilang isipan. Nadimla ng isipan. Bakit? Kasi tumingin ka lamang sa creation. Yan ang proof na mayroong Diyos. Hindi ko manilimutan kasi yun. If there is a cause, there is an effect. Kung mayroong mga naging dahilan kung bakit mayroong relo, kung bakit mayroong maliit na kamay, mayroong sumunod na malaki-laki at pinakamahaba, yung mahaba, nagsasabi ng seconds, yung sumunod, minutes, yung pinakamaliit, yung oras. So, ang epekto, nagbibigay siya ng oras. So, ano yung dahilan? May gumawa, may nag-isip, yung nag-invento, yung watchmaker. So, pag tumingin ka sa mga bagay na nilikha ng Diyos, yung kamay mo, hindi yan pantay-pantay, pero pag may kukuhaning isang bagay nung araw, walang kutsara, makakakuha ka ng kanin, di ba? Pagkatapos, bakit, anong purpose nito? Itutulak niya yung kanin para pumasok sa iyong bibig. Hindi tayo putok sa buho. Hindi pwedeng walang naging dahilan o nag-isip kung bakit nagkaroon ng epekto ng ganito. Bakit magkakasama ang mata, ilong, bibig sa isang mukha, magkakasama sila? Sabi ni Ann, siyempre pagkakain ako, titingnan ko ano itsura ng kakainin ko,
Di ba? Una-una, makita mo muna, teka, bakit ganito kulay nito? Baka, tapos amuyin mo. Hindi na pwede to. Hindi ko na isusubo to sa bibig ko. Kaya nyo? Pero pagka, pwede, sarap na amoy. Susubo mo siya. So, hindi pwedeng walang nag-design. Agree po ba kayo? Amen. Kaya tama yun. Bagaman sa iba ang interpretasyon noon, pero sa akin, generally, sa mga bagay na ginawa ng Diyos, nahahayag yung kanyang pagka-Diyos, yung walang hanggan niyang kapangyarihan. That's why, sa pamamagitan ng kanyang creation, magtutulak sa tao na hindi, sino yung lumikha sa akin? Kailangan maunawaan at makilala ko siya. Hanggang sabi ko nga, hanggang sa iniwan niya sa atin ang kanyang mga salita. Para makita natin yung kanyang pag-iisip. Para maunawaan natin na hindi lamang ang layunin niya ay para tayo mabuhay sa lupang ito. Naunawaan natin sa banal na kasulatan na ito'y staging point lang. Ang mahalaga habang tayo nabubuhay sa lupang ito, kilalanin natin siya at pakinggan natin at unawain natin ang plano. Ito yung manual. Ito yung instruction. Ganong kapalad ang tao tayo na maunawaan natin ito. Doon pa lang dapat ka maging thankful sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan para walang maidahilan tayo maisumbat sa Kanya. Kasi nilikha mo pa ako. Kaya sabi ko nga, kung ang isang tao ay ang isip niya ay dito lamang ang estado ng tao sa lupa, maraming magrereklamo eh. Maraming magre-rebelde. Lalo na yung mga ipinanganak ng disabled. Ang nasa isip niya, buti pa hindi na ako nabuhay. Nakakaingit yung iba. Diba? Yung mga normal ang kapanganakan, yung mga hindi normal, yung iba hindi normal ang kapanganakan. Hindi lamang sa physical aspeto, kung hindi, bakit ako'y walang magulang? Bakit ako'y ganito, ganyan, ganyan? Maraming magiging question kung dito lamang ang journey ng buhay sa lupang ito, hindi pare-pantay ang tao sa iba-ibang kalalagayan. Merong perfect ang pagkatao, nakakaingit, bakit siya ganun? Ba't ako hindi ganun? Bakit siya'y kulot, siya'y tuwid, bakit ganun? Puti sila, kami brown, mayroong black. Di ba? Maraming magiging question. Pero kung mangunawaan, ang totoo niyan, yung mga abnormalities, konsekwensya lang yan ng mga pagkakamali ng tao eh. Di ba? Pero hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos, wala kang maidadahilan sapagkat ginawa niya ang lahat, bago niya nilikha ang tao, meron na siyang plano. At yun yung nababasa natin sa Bible. Sabi ko nga, tingnan mo, Ephesians 1:4 and 5, before the foundation of the earth. Ayon sa pagkapili niya sa atin, pinili na niya ang tao eh. Lilikhain niya ang tao. Sa kanya, bago itinatag ang sanglibutan, bago nangyari ang lahat ng creation, meron na siyang plano, meron na siyang nasa isip. Ganyan ang Diyos. Upang tayo ay maging mga banal, mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Diba? So nilikha niya, kasi ang nature ng Diyos, God is love. At nilikha niya ang tao para sa pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig. At ang tao na nilikha niya, gusto niya, iibigin din siya. Iibigin din siya. Pero sila ay mga banal at walang dungis. Paano parang sa pamamagitan ba ng ating gawa? Hindi. Ang lino nung sabi ng Bible Ang sabi ng verse 5, na tayo ay itinalaga niya nung una pa. Nung una pa. Wala pa nga ang mundo ito Para sa pagkukupkup. Para maranasan natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pangangalaga. Saan? Nasa pamamagitan ni Jesucristo. So, hindi pa nilikha ang mundo, itinalaga na niya na sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay magiging banal, tayo ay magiging walang dungis, at mararanasan ang pagkukupkup ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang kanya. Yun yung kanyang minagaling na isip niya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Maraming mga tao naghahanap na ano kaya yung kalooban ng Diyos? Ano kaya yung iniisip ng Diyos? Malaman ko lamang sana ang kalooban. Linaw. Sinasabi na kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang tanong na lang, tinanggap mo ba to? Pinaniwalaan mo ba to? Na iyan ang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao? Una, sa sarili natin.
Pangalawa, sa ibang tao. Maliwanag na sa isipan mo, ano ang isipan niya, ano ang kalooban niya. Basahin natin yung 2 Timothy 1:9. Ganun din yan na siya na sa atin ay nagligtas. At sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Paano tayo naging banal? Tanong. Ito yung isang malaking katanungan. Paano ka naging banal? Sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa ating gawa. Hindi ayon sa ating mga gawa. Pero namulat tayo sa relihiyon na pag ikay mabait, pupunta ka sa langit. So kahit wala si Kristo, maraming mabait. Di ba? So kung ang pamantayan mo is without Christ, magpakabait ka lang, kaya naman ng tao magpakabait Desisyon niya yun Di ba? Ayaw niya maging toxic sa ibang mga tao, kaya kahit hindi pa siya Kristiyano. Kaya malaking kamalian nyo na kailangan kilala mo ang Diyos para maging mabait ka. No. Kahit hindi mga Kristiyano, sa Buddhism, sa Shintoism o sa Japan, napaka ng honesty nila. Yung maging honest sila. Di ba? Pero karamihan hindi naniniwala kay Kristo. Kaya kalokohan yung, kasi kaya ako pumunta sa Diyos dahil para kaya ng tao magpakabait sa kanyang sarili kung, minsan nga, ba't wala na yung bisyo mo? Ba't di ka ganito dati ka? Sabi ng doktor, pag hindi ako tumigil, mamamatay ako ayoko pang mamatay kasi gusto ko pang maging pakinabang sa pamilya ko. Anong ginawa mo? Tumigil na ako sa paninigarilyo, tumigil na ako sa bisyo. Kasi kung hindi ako titigil, nagbago. Bakit? Natatakot siya na mawala agad ang kanyang buhay. Kasi naisip niya, kailangan pa ako ng aking pamilya. Kailangan pa ako ng aking mga anak. Maliliit pa sila. So, nagbago siya. So, nagbago ba siya dahil sa Diyos? Hindi. Kaya malinaw ang sabi, kaya tayo naging banal at walang dungis. Diba? Niligtas tayo. Tumawag ng isang banal na pagkatawag. Paano ba tayo naging banal? Sa gospel, nakita natin na yung kasalanan na nanahan sa laman, tinapos ni Jesus sa krus. At inihiwalay yung masamang hilig ng laman, yung ating outward man, doon sa inward man. Para yung inward man na nabuhay, isinilang na muli, resurrected, hindi na maghari ang kamatayan at hindi na pwedeng mapagharian ng kasalanan. Nakuha niyo? Hindi na pwedeng mapagharian ng kasalanan yung inward man. Kasi kinondemned ni Jesus yung sin in the flesh, yung outward man, sa kanyang body ay nirepresent yung bawat katawan ng tao na pinananahanan ng kasalanan. At hinatulan, condemned sin in the flesh, according to Romans 8:3. Di ba? Hinatulan yung laman, yung makasalanang laman sa kanyang katawan. Namatay at inilibing. So, pag nanampalataya ka, tapos inalis pa tayo sa curse, inalis tayo sa kautusan, una mga Hudyo. Inalis tayo sa kautusan, why? Para wala nang i-impute. Where there is no law, there is no more imputation. Where there is no law, there is no more transgression. Romans 4:15 and Romans 5:13. And sabi ng Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Kasi niredeemed na, una ang mga Hudyo, niredeemed na sa law, from the curse of the law. Diba? At ang sabi nga ni Brother, hindi naman tayo kasama sa curse nung law of Moses. And naisip ko lang, meron din tayong siguro masabing curse, yung death na nanggaling kay Adam and Eve. Yun yung general law, knowledge of good and evil. Ayon sa Romans 2:14, yung conscience. Diba? So meaning, dahil nagkaroon ng conscience of sin, si Adam and Eve, diba? Ano nangyari? Na-corrupt yung mind, namatay yung espiritu. So masasabi natin, parahil, iba yung curse nung law of Moses, iba naman yung masasabi natin ding curse dun sa death. Diba? So, ano sabi? Balik mo ulit, 2 Timothy 1:9. Binanal ka dahil kay Kristo. Tama ba yung Ephesians 1:4 and 5 na itinalaga nung una pa na yung walang dungis, banal at walang dungis at maranasan ang pagkukup sa pamamagitan ni Kristo. Ganyan din yan. Hindi sa ating mga gawa. Kung hindi ayon sa kanyang sariling akala, ayon sa kanyang pag-iisip, sa kanyang, siya na nang gumawa nun, yun ang kanyang layunin. At biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Ayun na naman.
sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tinawag ka. So tinawag tayo sa pamamagitan ng gospel. Naging banal tayo, sinanctified tayo sa pamamagitan ng kapahayagan ng gospel. Tinanggap mo yon, nanampalataya ka, kaya ikaw ngayon ay malinis na at walang dungis yung iyong espiritu. Dahil hindi na maaapektuhan siya ng outward man, dahil in the spirit, sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, inihiwalay na niya yung body of sin. In putting off, sabi ng Colossians 2:11 and 12, in putting off the body of sin or the sinful nature. So hindi na maaapektuhan yung inward man mo. That is why yun ay resurrected na. Pag naunawaan mo yun, dun mo maisip na yun ay pinaghaharian na ni Kristo, nasa kaharian na ng Diyos, nasa piling na ng Diyos, nasa new heaven and new earth. Dun mo palang maiintindihan yun. Nung araw, nag-aral ako ng Bible school, hindi na ituturo yun. Kaya napakahalaga nung masinsinang pag-aaral. Naunawaan mo yung layunin ng Diyos. Kailangan lang mag-aral ka. So, yun yung kinagagalak natin. So, ibig sabihin, naniniwala kang mayroong Diyos dahil maliwanag ang ebidensya. Dapat ganun ang mangyari sa tao. And then, saka siya maniniwala na iniwan niya yung salita ng Diyos. Kasi mahahanga ka sa Bible na merong internal evidence. Pag sinabi pong internal, yung mismong salita ng Diyos, the Bible interpret itself. Nagsusuportahan siya. Yung sinasabi doon sa prophecy na darating ang Mesiyas, natupad na andito rin ang katuparan. Di ba? So the Bible interpret itself. At para maintindihan mo ang Bible, pag hindi mo na alam ang pinahahalagahan ng Bible, ang pinahahalagahan ng Bible ay si Christ. Kaya ang sabi ni Christ sa John 5:39, ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ang kasulatan. And then, ang sabi doon sa Hebrew, yan, nang magagawin sinabi ko, narito ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. So, ang pinapatunayan lang ng Bible, para wag kang mahilo, ma-confuse, puro si Christ lang upang gawin ang Diyos, o Diyos ang iyong kalooban. So, kaya sabi ni Jesus, ako'y naparito para ganapin ang buong kautusan at ang mga propeta. So, yung mga sinulat ng mga propeta, yung sinasabi ng mga tungkol sa kautusan, lahat yun ay shadow, lahat yun ay nagpapahayag patungkol kay Jesus. Hindi ka na madadaya. Hindi ka na mako-confuse. Alam mo na yung pag binasa mo, ang lahat yan ay nakapatungkol kay Kristo Jesus. Kasi before the foundation of the earth, ito na yung pinapatunayan ng Bible. Pagka ganito ang pagbabasa mo sa Bible, hindi ka na mahihirapan. Madali mo na siyang mauunawaan. Kasi iisa lang naman ang kanyang layunin. Kaligtasan at ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. Yan ang pinakapuso ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Dapat makilala. Paano mo makikilala siya? Siyempre, yung makikilala mo kung anong isip niya, kung anong layunin niya. At siya yung isinugo. Kaya niya isinugo sino? Si Kristo Jesus. Yun lang naman. Ang journey ng ating pag-aaral. So, magiging madali nang mag-connect yung mga talata, yung mga words, yung mga scripture. Madali mo na makukonect sa iyong isipan. Mauunawaan ang lahat ng bagay na ikaw ay pinaghaharian na ng Diyos kapag nanampalataya ka kay Kristo. Kasi siya yung pinaka-essence ng Biblia. Siya ang pinaka-bida. 1 Corinthians chapter 2. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo ay hindi ako naparian na may kagalingan. Ibig sabihin, hindi sa kanyang sariling kagalingan o sa pananalita o sa kanyang sariling karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sabi diyan sa verse, sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo. Ano yung kanyang ipinasya na dapat maalaman lamang at maipahayag niya? Maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Tapos! Kung ano-ano pang sasabihin ko sa pulpito. Magagandang pananalita. Dapat nakapokus kay Jesus.
at sa krus. Dahil yun yung pinaka-essence ng Bible. Pag ikaw ay dadaanin sa magagandang pananalita, pagpapatawa, tapos nawawala ng ebanghelyo, medyo, di ba, pinag-aralan natin nung isang linggo, na yung doktrina ni Kristo ang mahalaga. Yung sinasabi sa 1 John chapter 2, ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, ano ba yung aral? Yung ebanghelyo, ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Sumunod, verse 10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na to, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Bakit? Isipin mo, ang kaligtasan ang nakasalalay dyan eh. Diba? Pag tinanggap mo yan sa iyong tahanan, ikaw at ang iyong buong sambahayan, maaapektuhan. Diba? Ibig sabihin, lalo na tayong mga magulang, mahal natin ang ating pamilya. Ayaw natin na mawawala ng kabuluhan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. So, makikita po natin na sa lupang ito, sa pamamagitan ng ama, sa pamamagitan ng ina, manggagaling ang isang bata, isisilang muna bilang isang bata, di ba? Hindi lang ganyan ang buhay ng tao sa mundo. Makikita natin na may purpose ang Diyos kung bakit niya binigyan ng buhay ang tao. So, hindi basta isinilang ang tao lamang sa lupang ito, tapos sasabihin, para tayong putok sa buho. Ewan ko, ba't ako nabuhay? Diba? Hindi, lahat ay may layunin ang Diyos. Dahil nga, pag tinignan mo yung sarili mo lang, sabi ko nga, yung ating mga bahagi ng ating katawan, yung mga joints, di ba? Abay, may gumawa, may lumikha. Sabi ko nga, itong ating pinakapuwit, malaman, para pag upo mo, komportable ka. Pag umupo ka na walang laman yan, masakit yan. Tusok. Tama? Tama? So doon pa lang, makikita mo, mayroong Diyos. Hindi nabubuhay ang tao nang basta na lang, mabuhay ako sa mundong ito. Mabuhay ka sa mundong ito. Pag malaki-laki ka na, tuturuan ka ng nauutos-utusan ka na, tapos mag-aaral ka, papasok ka sa school, tapos pag malaki ka na, pag-graduate mo, magiging professional ka na, may trabaho ka, and then, magkakaroon ka na rin ng asawa, at bubuo ka ng pamilya, at pag matanda-tanda ka na, dito, meron ka ng tukod, yan, and then, uuwi ka uli sa rest in peace. Ganyan na lang ba ang buhay hindi talaga mabilis ang buhay ng tao. Ganyan ba ang buhay ng tao? Pero pag may alam ka sa Bible, at binibigyan mo ng authority ang Bible, makikita mo yung kanyang layunin. Ang totoo talaga lang dapat tayo nag-aaral ng gusto. Mapalad pa nga tayo, yung iba makabataan, yung iba medyo may edad na. Pero samantalahin natin ang pagkakataon na maunawaan natin, ano ba ang dahilan ba't tayo nabuhay sa lupang ito? Ayun may purpose ang Diyos para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya maunawaan natin na pag ikaw, masama bang maglibang? Masama bang mag-enjoy sa lupang ito? Hindi. Huwag ka nga lamang magpapakalibang. Kasi yung iba, swimming sila. Kasama ang mga anak, kasama ang mga apo. Di parang reunion. Kung napapanood ninyo, nalimutan. Sa pagkalibang, nalimutan yung mga maliliit na iwan doon sa may pool. May nahulog doon na bata. Tinitingnan ng mga bata. Hanggang sa, bago nalaman ng mga matatanda, wala na. Masama bang maglibang? Hindi. Pero huwag kang malilibang, huwag magpapakalibang. Baka meron kang ma-miss na importanteng bagay na dapat mong unahin na napakahalaga.
Kung yun ay simpleng ilustrasyon na dahil sa pagpapakalibang nila, yung mahalaga sa kanila, nawala. Parang ganyan din sa layunin ng Diyos sa lupang ito. Sige, maglibang ka. Part ng ang bahagi ng physical na buhay natin yan eh. Merong dapat nagpipilter. At yun walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Colossians chapter 3, kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo. Kayo po ba ay muli ng binuhay na kalakip ni Kristo? Amen. Stand natin yan, nabuhay na mag-uli na yung ating inward man, yung dating patay, na born again. Pag sinabing na born again, isinilang, nagkaroon ng panibagong buhay. Kasi dating patay yun sa kasalanan. Pero binuhay na kalakip ni Kristo. Diba? Sabi ng Ephesians 2:5 and 6, He had raised us up together and made us sit together in heavenly places with Christ. Kasama si Kristo. Pinaupo ko sa kanan ng Diyos. Sabi ng, dito naman, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, anong dapat gawin ng isang born again? Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Pag sinabing na itaas, hindi tinutukoy diyan yung area sa physical. Hindi, spiritual 'yan. Nasa itaas. Pag sinabing itaas, spiritual. Lalo na salita ng Diyos. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Diba? Dapat alam mo 'yan na yung iyong inward man ay wala na sa kadiliman, translated na sa, delivered na sa power of darkness. Ito yung kasing hindi natin naunawaan nung araw eh. He had delivered us from the power of darkness. Past tense na yun eh. Colossians 1:3. And had translated, pag sinabing translated, into the kingdom, ando na sa kingdom. Nasa new heaven and new earth na. Ganun lang naman kasimple yun eh. And had translated into the kingdom of His dear Son. Kaya pag ikaw ay binuhay na mag-uli ni Kristo Jesus, inuunawa mo yan. Ano na yung position mo? Although, nasa earth pa. Hindi mo nakikita yung kalalagayan mo sa sangkalangitan, pero sinasabi ng kanyang salita ang katotohanan dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ipinipicture na sa ating isipan at pinananampalatayanan natin na yun ang totoo. Although, nananatili pa rin tayo sa lupang ito. Amen? Parang ang word ng pananampalataya. And then, verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip. Pag sinabing ilagak, kung maaari laging fresh sa isipan mo, yung conscious palagi sa ginawa ni Kristo. Kasi pinaniniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, mas pinaniniwalaan mo yon. Kaya nga tayo nananampalataya Faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. So dapat ganun yung mangyari, hindi yung basta umattend ka lang, nakinig ka lang, and then malilimutan mo na. Natandaan niyo ba yung sinasabi nung James chapter 1 na nakikita mo sa salamin kung sino ka? Ang salamin kasi ito, malinaw na salamin. Nakikita mo kung ano ka na, kung sino ka na, ano posisyon ng iyong espiritu sa ginawa ni Kristo Jesus. Hindi mo dapat kalilimutan yan. Sinabi ng salamin, ako pala yung wala na sa kadiliman. Ang identity ko na pala si Kristo. Ako pala nasa new heaven and new earth na. Ako pala yung New Jerusalem. Ako pala yung kasama sa Holy City. Ako pala lahat pala kami ay priests. Lahat pala kami ay bahagi ng katawan ni Kristo. So meron akong dapat function for edification ng body para lumago yung katawan ni Kristo. Hindi pwedeng, wala akong pakialam sa iyo. Pamilya tayo ng Diyos, may malasakit ka sa isa't isa. Hindi po pwedeng ang may malasakit lang yung pastor, yung leader. Pagkatapos, bahala na si pastor dyan. No. Lahat tayo pantay-pantay. Wala na nga yung ranking. Wala na yung hierarchy. During Old Testament, may hierarchy. Na dapat yung mga propeta, ginagalang mo kung ano sabihin nila. Although wala pang kasulatan, pero nagbigay sila ng signs and wonders, ang tungkulin ng mga Hudyo, whenever the prophets come to town, kailangan nilang pakinggan, may ipinapasabi ang Diyos.
Diba? Kaya mataas ang paggalang nila sa mga propeta that time. Yung mga priest that time, mga officiating minister. Pagdating sa New Covenant, lahat tayo pantay-pantay. Although, ang sabi ng Ephesians 4:11, basahin natin, pinagkalooban niya ang mga iba na naging apostol, propeta, ebanghelista. Actually, yung propeta tapos na eh. Kasi alam natin ang trabaho ng propeta, nagbibigay ng panibagong kapahayagan. Ang kapahayagan, kumpleto na. And the last prophet is Jesus Christ. Amen? Siya yung pinakahuling propeta para sa akin. At ang kanyang kapahayagan, dun sa ginawa niya, sa krus. Yun yung pinakahuling revelation na dapat yung revelation ng krus, yung kapahayagan, ay naiintindihan ng tao. Kaya pinag-aaralan natin. At pinakikinggan natin at pinananampalatayanan natin kung ano yung kapahayagan ng krus. Kasi yan na nga yung pinaka-commandment natin. Romans 16:25-26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo yung nakapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo. Dapat dito tayo maging matibay. Kasi lahat ng connection na sinasabi ng Bible, yan ang pinatotohanan, yung gospel. Makakapagpatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesus Kristo. Magka-partner yan. Si Kristo at yung kanyang ginawa sa krus, yung ebanghelyo. At sa pangangaral ni Hesus, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Nung una, hindi yan alam. Pero ngayon, revealed na. 26. Datapat na hayag na ngayon na sa pamamagitan ng mga kasulatan at ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, mapapansin nyo dyan yung ipinag-utos. Ayon sa ipinag-utos. Yan na yung pinaka-utos. Ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa. Pag sinabing bansa, una sa Israel, and then lahat ng tao. Ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima. Yan yung dapat nating talimahin. Makinig kayo magaling. Yan yung ating dapat sundin, talimahin. Pinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima. Pag sinabing magsitalima, magpasubmit. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo to ha. Ito na yung commandment. Kung meron kayo makikita na commandment, akala ko wala na tayong utos. Ito na yung pinaka-utos. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets, according to the, ano sabi dyan? Commandment. By the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, ano yun? Made known to all nations for the obedience. Yan ang ating pagsunod sa pananampalataya of faith. Ano pananampalataya? Yung pinanggalingan niyan, 25. Sabi, now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery. So, ang commandment ay yung pag ipinahayag ang ebanghelyo, tumalima, sumunod, manampalataya. Malinaw po ba? Hello? Wala nang ibang commandment. Kung hindi dahil nga yun ang pinaka-essence ng Bible, yun yung dapat na mangyari. Kaya, ang delikado po mga kapatid, pag hindi maliwanag ang gospel. Pag hindi maliwanag yung ebanghelyo, basta lang tinuturo si Jesus ay namatay, napako sa krus, pero hindi malinaw, yun ang problema eh. Basahin nga natin yung 2 Corinthians 4:3-4. But if our gospel be hid, kung ang ebanghelyo raw ay natatalukbungan, pag sinabing hid, nakatago, hindi maliwanag, hindi revealed, it is hid to them that are lost. Gusto ba natin yon na ligaw ka pa rin? Mula sa relihiyon, mula sa mga simbahan dati, tinuturo na si Jesus ay namatay. Namatay sa krus at nabuhay na mag-uli. Pero hindi masyadong maliwanag sa atin. Kasi hinahaluan pa ng susunod ka sa kautusan. Tapos na yung kautusan. Sa iba naman, marami pang mga future, yung rapture, yung mga end times. Di ba parang confusing.
So makikita natin, kailangan ng ebanghelyo ay hindi natatalokbungan. Verse 4. In whom the God of this world had blinded. So hindi dapat maging bulag ang isipan. Blinded the minds of them which believe not. Kaya hindi nagkaroon talaga ng tunay na paniniwala. Hindi nagliwanag yung kaluwalhatian ng ebanghelyo ni Kristo. Di ba? So yun yung ating hinagagalak. As time goes on, naging maliwanag yung ebanghelyo ni Kristo Jesus. At yan yung pinaka-commandment. Yan. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God. Yan na yung commandment ng everlasting God. Made known to all nations. Ano yun? Yung gospel. Ipinaalam sa lahat ng bansa. Para saan? For the obedience of faith. Kaya ikaw, nananampalataya ka na. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung ating inward man, although yung ating outward man, nakaka-experience pa rito ng mga kung ano, sari-saring mga karanasan. Pero yung inward man mo, secured. Nasa kaharian na ng Diyos. At delivered na, iniligtas na saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Pasinin nyo, who had delivered us. Ano nag-delivered us? Yung ginawa ni Kristo sa krus, yung gospel, who had delivered us from the power of darkness. Wala nang deliverance pa. Ba't ba, minsan may mga kailangan may deliverance. Ang deliverance, pag ipinahayag mo yung gospel at mayroong hindi nananampalataya doon, at pagkatapos ay nananampalataya, delivered na siya. Naligtas na siya. Alin? Yung kanyang inward man. Delivered from the power of darkness. At ano pa? And had translated. Past tense na yan eh. Inilipat na. Saan? Into the kingdom of His dear Son. Amen po ba? Kaya although meron tayong mga physical experience sa lupang ito, pero yung faith mo, yung inward man mo, secured na. Amen? Kaya doon papasok yung nasa new, and yung nakita ko ang kaharian ng Diyos, ang bagong langit at bagong lupa ay bumaba. From God, bumaba dito sa lupa. Paano nangyayari yon? After the cross, lalo na after AD 70. O, di ba? So, isasabi ko nga, parang ang weird ng pananampalataya. Binigyan naman tayo ng example si Abraham. Nang pinangakuan siya, although it is physical blessing, na magkakaroon siya ng anak at hindi si Eliezer na kanyang pamangkin ang tagapagmana niya. Kasi sabi niya, pinayaman mo nga ako, pero bless mo nga ako, pero sino magmamana? Yung aking pamangkin, si Eliezer. Kasi bakit? Kasi si Sarah ay baog. In the natural, imposible silang magkaroon ng anak. And nung natupad yung pangako, 100 years old na si Abraham. Ano yon? Expired na siya. Imposible na siyang magkaroon ng anak. Pero, kaya doon sila nagkamali. Nung ginamit nila yung natural knowledge, sabi ni Sarah, kailangan mong sipingan si Agar. Siguro doon mangyayari yung pangako ng Diyos. Minsan ganun ang tao Iniya-apply niya sa physical yung pangako sa spiritual. Hindi dapat. Di ba? Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ng mga anghel ng Diyos sa kanya, sabi, nagtawa si Sarah, hindi raw siya magkakaroon. Imposibleng mangyari yun. Kaya nagtawa siya. Parang ganito rin yung pananampalataya natin. Na parang imposible. Kasi nga, nakatingin tayo sa physical. Pero yung epekto ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya sinabing, born in the Spirit, you must be born again. Except a man be born again, he will not see. Hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Yung bunga ng ginawa ni Kristo. Pero kapag nanampalataya ka, na born again ka sa ginawa ni Kristo, makikita mo ayon sa salita ng Diyos, na bisa ng ginawa ni Kristo sa krus, na yung iyong inward man ay delivered na from the power of darkness. At translated na into the kingdom of His dear Son. Yun lang po yung connection. Sa mga ibang araw, loobin ng Diyos,
itinuturo ko na rin nga po ito sa mga Bible study sa bahay-bahay, tsatsagain nating pag-aralan yung new heaven and new earth, na yung espiritu mo, ando na yon. Yung body of Christ, sila yung holy city, yung ating pananampalataya na yung ating inward man ay siyang tahanan, yung body of Christ ang tahanan ng Diyos at tayo'y nananahan din sa Diyos. Yung sinasabi sa John 14 na sinabi ni Jesus before the cross, "In my Father's house are many mansions." Sa original Greek, yung mansion ay monai, rooms. Are many rooms. Di ba sabi niya, ako'y paroroon sa Ama upang ipaghanda ko kayo ng dako niyong kalalagyan. Kaya tayo yung templo ng Espiritu ng Diyos, tayo yung kanyang sanctuary. Yung sinasabi niya na ang Diyos ay hindi nananahan sa templong gawa ng tao, physical. Kung hindi doon sa hindi gawa ng tao. Ano yun? Yung body of Christ. So, pag-aaralan po natin yan para mas lalong maganda. Bibigyan ko lang po kayo ng ilang background na yung new heaven and new earth ay makikita natin sa ating pag-aaral, fulfilled na po yung mga prophecy na regarding sa end time at ang kingdom ay spiritual. Ang kaharian ng Diyos hindi po dapat laging ini-interpret ng physical, literal. Na pag sinabi ni Jesus na, "In my Father's house are many mansions," yung napakalaking maraming kwarto, na maganda. Hindi po dapat natin gamitin yung ating natural thinking na gaya sa physical aspect. Puro spiritual po yan. Kasi nga po, doon nagkakaroon ng maling interpretation. Kasi nga, ang salita ng Diyos, unang-una, ang naka-address yan po sa mga Hudyo. At saka yung mga first century believers, naiintindihan nila itong mga lengguwahe na to. Kaya in our time, hindi natin dapat i-interpret yan sa thinking natin. Kaya masusing pag-aaral ang dapat gawin. Kasi nga po, ginamitan po yan ng mga matalinhagang salita, yung metaphor, paghahambing. Kinukuha yung mga bagay ng physical, pero dadalhin ka niyan sa spiritual. So, hindi mo siya pwedeng i-final na ang interpretation ay sa physical. Ginagawa lamang ng Diyos na illustration itong physical. Kasi itong malawak sa ating paningin, pero dadalhin ka niyan sa spiritual para madali nating maintindihan. Amen po ba? Amen. Okay. So, dahil nga, kung tawagin ang Bible po ay poetical, literature, parang mga makatang salita ang ginagamit, kaya kailangan natin na maiintindihan niya ng pangunawa ayon sa sinasabi ng Espiritu. Comparing spiritual things with spiritual.